Magandang araw po mga kababayan, welcome po sa Pinilang Alakbay pa. Pasensya na po talaga po sa inyo kung hindi po ako makapag-upload ng mga bagong videos dahil namimili po ako para sa pag-uwi po sa Pilipinas, mga pasalubong, nag-ayos po ng bahay at yung sa project ko po, syempre marami po inasikaso. Ito po yung huling panguko po ng kabute, hindi ko po alam kung anong taon po ito. Naway ma-enjoy po ninyo at ilang araw na lang po o less than a week darating na po ako sa Pilipinas. Naway safe po lahat. Ako babae. Para po tangan. Ang laki. Tinayan po yung malaki pa po sa gwapong pagmumukha ko. Laki. Ay, firm na firm. Di ba na? Dali. Ah, meron katabi. Dali. Ikatabi. Naku, malambot. Magandang araw po mga kababayan, welcome po sa Pinilang Alakbay. Ngayon po magbibisikleta po ako dito sa tabi-tabi po namin. Dahil marami nga po mga sa gubat na pinuntahan po natin, push naman aso na yung eksena. Dito po titingin-tingin na po ako. Tara samahan po ninyo kasi may mga paborito pong adobohin aso. Hindi joke. Meron po ang paboritong po ng mga lugar. Tara samahan po ninyo ako. Ayan, dito po may nakita ko. Dito na po tayo sa isa sa favorite kong place. Tatlo po. Iko-close up ko po yung mga kukuhanin ko po. Di ba? Ayan, ito po yung una. Siyempre, salamat po sa inyo kasi nakalimutan ko po lagi i-close up katulad po nung last time. Salamat po sa inyo mga concerns. Love you. Ayan. Ito po ay penny ban. Yang na yang. Ganda po. Ay nako, magagantong bagong tubo, napakaganda. Ay, diba? Imagine po ninyo, no? Talang dito sa forest, manggagalugan ng makakain. Gamitin ko po isang kutsilyo. Ito po ginagamit ko, steak knife, kasi mas matalim po. Ninipisan ko lang po yung iwakas. Nakalimutan ko rin po last time na pakita po sa inyo. Mas maganda nga po talaga sa mga nag-comment na katulad po yung dating ginagawa kong video na nililinis ko na po sa gubat. Kasi iba gusto po talaga makita. Ito po hindi nagbabago kulay. Ayan, diba napakaganda. Tapos kapag may konting alikabok, brush lang po natin. Yan, isa na po, napakaganda. Marami pong naglalakad dito. Ito, ako po. Ang laki po ng ng katawan. Oh. Wow, ito po yung perfect shape ng penny ban. Perfect day, diba? Naisip ko po agad talagang dumalaw dito kasi marami din po nakuha dito ng kabuti. Relax po, no? Tahimik. Yung mga naglalakad po dito, kapag binakita po silang tao, hindi malakas ang bunganga. Ako lang po yung maingay dito sa forest maingay pa po ako niyan. Ganda po, ano? Para po yung mga figurine na kabuti. Ito po yung isa sa pinaka perfect na nakuha ko pong penny ban. Kasi maganda po yung timing po natin.
Ninipisan ko po hiwa kasi napakamahal po nitong mushroom po nito, lalo na po sa ibang pati ng ibang bansa. Ang ganda, grabe. Ayan po. Ayan, meron po. Ang ganda ng tubo dito sa lugar po na to. Hindi kasi masyadong dinadaanan ng tao. Tago po ito. Marami yun naman po naglalakad po rito. Ang daling isa, nakalimutan ko tabunan nyo. Mycelium. Isa na po. Ayan. Isa na ba? Sa kaganda po ng lighting po natin ngayon, dahil natural light po. Ito maganda yung maliwanag na makulimlim. Medyo mahamog-hamog pero okay lang po yan. Yan po yung gusto ng mushroom. Ito pa lang po yung maliit na lugar na pinuntahan po natin. Sana dun po sa mga mas paborito ko mas marami tayong makuha. Yan. Ganda mo na bilog na bilog. Kasi ko na pumubuti para sa bahay. Hindi na ako magkarag-karag sa paglilinis. Yan, punta na po tayo sa sunod na place. Ayan, napakaganda po. Tatlo po nakuha natin dito. Ayan, gaganda. Ako na pong masyadong galawin, baka mabali. At tatakpan ko po ng tela para hindi po mag-dry agad. Tara, punta na po tayo sa susunod na lugar. Mga kababayan, napakadami po dito. Pwede ba? 7 peraso binilang ko po. At meron po yung napakalaki higante. Ayan, umpisa na po natin manguha. Ayan, nakatawag niya. What can you say, Mr. President? Amazing! Vincent, this is so good. Sarap po. Naku po. Napakasarap. Tinadahan-dahan ko po pag-anin ito para po yung mycelium ganyan po. Diba? Every year, lagi po natin binabalikan to. Kaya po. Hindi ako po masyado maingay. Kasi pag nagsalita ako ng mushroom, nabanggit ko na agad. Gamitin ko po itong brush ko muna. Ito po yung ginagamit ko sa forest. Yan po kailangan super mamahalin Hindi po katulad ng ginagamit ng iba talaga na mega social. Yan. Siyempre pakikita ko naman po yung sarili ko kung paano ko po nililinis kaharap ang pagmumukha ko para malaman nyo po na ako pa talaga yung nasa video. Sobrang defensive ko po ngayon kapaliwanag lang naman po yan. Gusto ko po malinis na malinis yan. Naku, napakaganda. Wala pong uod. Yan. Ang ginawa po natin kahapon, dry na po. Ayan. At dito po napakarami. Ayan, nakikita nyo po dalawa. Sarap po tignan, no? Parang tinapay na naluto sa gitna ng damuhan at umalas. Yan tahimik po dito, no? Kaya gusto ko po pumunta sa gubat po natin. Malapit lang naman po ito sa sa bahay po ng malapit lang naman po ito sa bahay ng Finnish mother ko po. Ganyan po natin ang angulo para makita niyo po yung mga mushroom. Sa totoo lang po, hindi naman po tutubo itong mushroom sa gubat na ganito kung hindi po malinis. Kasi po dito malinis. Pinapanatili po nila malinis. Nakikita niyo naman po yung gubat. Hindi po sila nagkakalat basta-basta ng plastic. Ganda po nito. Ininipisan ko po ngayon ng hiwa dahil napakamahal po nito. Nakita ko sa shop, nakita nyo naman po yung mga nakaraang videos ko po. Umabot ng 80 to 100 euro.
per kilo. Ayan, ganda po. May slag. Yun. Hindi ko po pinapatay yung slag. Yan. Ganda po. Naman natin isa. Ah, naku, old na po ito. Sayang, balik ko na po. Hindi, kasi pag nabulok po yan, protektahan yung mycelium. Punta naman po natin yung dalawang malaki. Ayan po, ganda na ship. Sana firm. Firm. Kasi pag malambot po eh. Yun. Dali po. Medyo focus ko po sa ilalim. Ayan. Dito po ko sa kabilang daanan eh. Kasi may nakita po akong malaki. Mamaya pakikita po sa inyo kung gaano kalaki. Nakita pa nila. Ayan. O di ba? Naku, medyo old na itong cape. Pero okay lang po yan. Lilinisin ko po sa bahay. May makuha naman siguro ako dito. Linisin po natin. Mabuti ito. Medyo mabigat. Siguro may higit kalahating kilo po ito. Mabigat din po itong mga mushroom po na to. Ang mahirap lang po dito, hindi po yung lamok. Mahirap po yung napipipis point. Yan. Nakikita ko naman po may uod. May uod. Medyo dry. Ito kaya. Dahan-dahanin ko po hiwa. Para hindi naman masayang yung ibang parte. Yun. Okay na po yan. Ito medyo dry ito eh. Itong cape. Hindi ko po alam kung kukunin ko itong cape. Sa bayan na lang po. Dito na lang. Pakita ko po sa inyo paano paglilinis. Habang nasa forest. Kasi baka may pag maraming insect, papasok lang po sa loob ng bahay. Ito. Pupuntang kai. Kunin ko po. Ito po bibiyakin po natin. Tingnan po natin. Pwede pa po. Ibig sabihin tatanggalin ko lang po itong dilaw. Tanggalin na po natin para makita po ninyo ng maayos kasi sa bahay hindi po masyadong clear. Kailangan ko ng extra light. Yan, ipupul lang po natin yan. So makikita po natin yung mga parte na may uod. Kasi di ba? Kung naman natin sayang ito, binibigay ng kalikasan. Kinakain din po ito ng mga squirrel. Tapos ito, medyo nakadikit po kasi yun sa trunk. Alam ko naman ito. Store po sa eksena. Parang hindi po ko tinatabla na agad ang lamok. Kapag ganito naman po excitement, nakikita po ninyo. Hindi na po intindihin nyo agad ang lamok. Ito okay na po yan. Mamaya ako pulinis sa bahay pag hindi pa hiwa ko. Yan. Ganito rin po yung isa. Dali na pong tanggalin eh. Kapag medyo dry yung sa ilalim. Di ba? Ganda po, no? Meron po pong isa dun sa likod. Hindi po napapansin pero ayun po. Isa talaga nagtatago. Firm. Firm na firm. Firm na point ang sa pipis. Ito maganda. Ito, firm. Kapag ganito po talaga eh. Yung basket ko napuno na ng mga dry leaves. Mamaya ko na lang lilinisin. Ito po sa mga commercial break. Kailangan po talaga i-brush muna bago balatan para hindi po mag-spread yung mga dumi sa mushroom. Ako, may uod. Ayun po. Tandaanin po natin. Ayun. Okay na to. Yan. Panalong panalo po, diba? Ayan. Dito po mayroong dalawa.
Yang at hindi rin po ng mata ko no, pagdating po sa kabuti. Nakikita ko po yung mga ganyan nagtatawag. Malakas po pang amoy ko eh. Hindi. Sanay na po kasi ko sa panguha ng kabuti. Ganda po no. Mapaparami po kuha natin ng penny ban. Concentrate po muna tayo ngayon sa penny ban. Ito po, itong panguha ng mushroom, medyo mapurol yung talim. Kasi yung purpose po niyan, para tanggalin lang naman po yung mga excess na dumi sa kabuti. Yung stick na ginagamit ko po kapag talagang dikit na po yung dumi. Dami po naglalakad dito. Tanda po. Isa pa. Yan. Marami, dalawang, hindi ko po alam kung tatlo o dalawang klase. Dalawang klase po yung penny ban dito. Ito isa puti po ilalim, isa medyo dilaw po, yellow green ng konti. Pero para tatlo, isa pa pala sobrang dark brown po nung ibabaw. Sarap pong pakinggan pag binabalatan ano, para po nagbabalat ng santol. Ayan. Ayan. Kapag naglalakad po lalagay dito yung mata ko po, halos nakadikit na po sa sa lupa para makita po yung mga kabuti. Nakikita nyo po. Dalawa po nakikita ko. Ilan po nakikita nyo? Isa. Ito po. Kukuhanin ko po muna. Hindi po nyo nakikita. Ito. Dali. Okay. Yun. Kita naman pala sa camera. Yan. Di. Ganda po ng mga shape ngayon this year. Para pong sexy na bote. Ganyan po ang tunog kapag firm. Ayan. Bigas po nitong mushroom na to, no? Mukha lang po matigas. Firm lang po. Pero pag giniwa po ninyo, susmi, nakagat ako ng mga lamok. Yan. Kaya na po ito. Ito pa natin isa. I-close up natin. Yan. Parang lang po tanga talaga. Pag narinig ko po yung ganun tunog ng kabuti, pag hinuhugod ko po sa lupa sobrang saya ko po. Sarap tingnan, ewan ko po. ASMR po, di ba? Ayan po. Sobrang firm. Alam niyo po, wala pa po tayong 30 minutes. Nakita niyo naman po yung nakuha po natin. Yan. Naku, napakaganda po ng ilalim. Sobrang saya ko po. Makakuntanga lang. Sorry po, ito lang po talaga yung sobrang kaligayahan ko po kapag nag-umpisa na po ang taglagas. Dahil alam niyo naman po, di ba, kapag ang tao gusto po yung ginagawa at naranasan po sa ibang bansa na ang mga tao may respeto po sa kapwa, sa kalikasan. Nagpapasalamat po ako sobra sa Panginoon kasi pinaranas po sa akin to, na sa panaginip ko lang po napapanood dati sa Channel 9 yung mga nature. Ako lagi po nanonood. Ang ganda po. O diba? Ay nako,
Kung ganito naman talaga. Yan. Hindi ko na po yung dalawa dito. Ayan, sa tuloy-tuloy po na paglalakad. Ang dami po, ang ganda. Hindi ko po alam kung ilang kilo na po yung basket. Mukhang kinukulanin yung kili-kili ko sa pag bibit-bit. Okay lang, ang ganda naman, kasarap ang pakiramdam. Tapos makukuha po ninyo, di ba? Magre-reklamo pa ba? Libre. Napakaganda ng kalikasan. Ang gwapo ng naunguha. Napakaganda ng lalaki. Napakabait. Perfect na perfect. Medyo matigas yung mga nakadikit na buhangin. Gusto po talaga nito medyo mabuhangin po yung tinutubuan. Kasi kung sa bahay po maglilinis na po. Yan, kanta. Diyos ko, mga kababayan, ang dami po dito ng orange birch bullet, mga old na po, lalaki po, grabe, para po mga tinapay na hilera po sa guma. Napakaganda. Pakikita ko po sa inyo yung pinakamalaking, hindi pa po pinakamalaki, malaki pong penny ban nasa likod po ng camera. Pakikita ko po sa inyo. Kababayan, para po tanga. Ang laki. Tinayan po yung malaki pa po sa gwapong pagmumukha ko. Laki. Ay, firm na firm. Di ba na? Dali. Ah, meron katabi. Dali. Ikatabi. Naku, malambot. Malambot, sandali. Ito mga lamak na to. Ayun. Penny band din yung katabi, kaya lang nabulok ko na. Maliit po ito. Ayan. Ano natin to? Pa natin mabuti. Ayun. Ang laki po, Ako, lilinisin ko po ito. Dali. Yun. Hindi po masyado maraming uod. Okay lang kung medyo dry na po yung katawan. 3 seasons po ang pagtubo nito. Early spring, early autumn, saka end of autumn po. Ito po yung pinakamaganda. Early autumn. Ayan, ganda po, di ba? Ayun po, di ba? Laki. Lagyan na po natin sa ating kasya pa ba? Isang piraso. Ayusin po natin para mas maganda ang dating.
Isang piraso, puno na agad ang basket. Paano ba? Yung hindi masisira yun. Ayan. Ayun na po. Dito po sa harap po, dalawa. Diyos mo yun. Laki. Ayun po yung isa. Ayun po yung isa. Kunin ko po muna. Marami po ditong ano eh. Maliliit na puno. Kaya ang laki, grabe. Ayun po, ganda. Ito po isang species, yung medyo yellow. Ayan. Punong-puno na po itong ating basket. Naku po. Magbibisikleta naman ako. Hindi ko po alam kung paano ko uwi ito. Kaya ito po, ano na, malambot. Hindi ko po kukuhanin. Kuhanin ko na nga. Sayang. Ay hindi. Tama lang. Tama lang po. Pwede pa. Maganda po yung tangkay. Naku, may uod pala. Sayang. May uod po eh. Ang dami. Ay ito. Kung ano po yung tangkay. Tulad po na ginawa natin kanina. Wala pong masasayang. Tingin po natin. Yun, maganda po yung pwedeng i-dry. Ito po pag sobrang dry, tanggalin na po yung gilid. Yan. Diba? Binigay po sa atin ng kalikasan kaya hindi natin dapat sayangin. Yan. Napakaganda. May kumukuha po kasi ng video sa kabila. Kumukuha ng pere. Kaya ayoko pong mag-ingay. Ayan, kaya tahimik po ako kasi respeto din po sa mga nangunguha kasi may kumukuha pa ng video, nangunguha pa ng berry. Ano kung ganda po ng atake nito. Ayan. Okay, isip po muna natin brush para yung excess na dumi matanggal. Saka po matalim ako chili.
Sarap po na pakiramdam, no? Kaya pag ganito pong paruwa ng mushroom na po, iniisip ko rin po siyempre pagbebenta po nito sa Pilipinas kung tama ba yung presyo, kasi hirap din po kuhanin eh. Tapos nagdadry din po ako yung electricity, so yung presyo iniisip ko po kung kakayanin po ba. Magbabayad din po ako ng padala sa Pilipinas, balikbayan pa. Siyempre compete ko rin po yung gastos dun, di ba? Sana maintindihan po ng mga bibili kung sakali magbenta po. Ayan. Yan. Siyempre ibang angle naman po ng paggawa po natin. Sinipatsilyo. Yun. Kailangan makita nyo naman po kung gaano karami na po yung nakukuha ko. O di ba? Puno-puno na po yung basket po natin. Marami po akong maidadry ngayon. Siyempre ba yung price, luluto po natin. Ano po, ano? Ayan po. Ito po natin. Para hindi po makita ng iba na maraming peliban dito. Hindi po sa pagdadamot po yun. Kasi pag secret place po eh, kailangan sekreto. Mga kababayan, meron po dito napakalaking penny. Kaya lang old na po. Ganyan po tunog soft. Ayaw kong kunin eh. Iwanan po natin sa kalikasan para yung mycelium mas dumami pa po. Diba? Ganda po nun nakikaalam. Sayang. Wag po tayong maging greedy. Wag po tayong maging sakim. Iwanan din po natin sa mga ibang hayop. Kasi kinakain din po yun ng mga ibang katulad ng squirrel po sa rabbit. Ayan po mga kababayan. Napakabigat po. Hindi ko alam kung ilang kilo to. Siguro mga 7 o 8 kilos mabigat. Punta po muna tayo sa Finnish mother ko po, makikape ako. Tapos tatawagan ko po isang taga-relaxing pilan kasi hindi ko po kayang i-bisikleta to. Papaano ko po ang kasi po yung sasakyan, yung bisikleta po sa sakyan po niya. Tara, samahan po ninyo ako, maninindi po ng mushroom po doon sa likod ng bahay po ng Finnish mother ko kasi malalakad din po yung kabuti doon. Diba? At po yung sinasabi ka sa inyo, makikimerienda po tayo. Free drive pa to home. Ayan, dito na po tayo sa bahay, di ba? With matching merienda and free service. Yan po yung nakuha natin. Di ba? Ganda. Ang dami po siguro po. Ang tansya po dito nung isang taga-relax in Finland, mga 9 kilos kasi napakabigat po talaga. Ito lang po isang peraso po na to. Mahigit 1 kilo na po. Ito lang pong cake. Dahil po ano? Tanda po ko nakuha kanina eh. Pakita ko po sa inyo yung mga dinry ko yung kinuha po natin kahapon. Ayan, kapag nagdadry po kayo ng mushroom, kapag gumamit kayo ng dehydrator, pagtatanggalin po ninyo, huwag po kayong gagamit ng kamay. Gamit po kayo ng tong. Kahit po dahan-dahan nyo makuha at least, hindi po aamagin. At yung paglalagyan nyo po dapat well sealed. Airtight po. Ito po airtight po itong container po na to. Para pag in-store po ninyo, pang matagalan, pang malakasan. Diba? Halagay ko lang po ito sa container at pakita po sa inyo paghiwa po ng penny bun na dahan-dahan bago po natin ilagay sa ating dryer o sa ating dehydrator. Ayan po mga kabayan. Mapapansin po ninyo yung penny bun. Hindi po masyado nangitim. Pero yung orange birch bullet, ganyan po. Nagdadagang kulay kapag dry. At ito naman pong ating chanterelles. Medyo orange pa rin pang kulay. Ang atin naman pong sheep poly po yan. Medyo white. Pero isa pong sheep poly po na nakuha po natin medyo yellow. Yan, nag-yellow po. O, diba? Meron na po tayong pansakaw. Pagdating po ng tag-niebe at sarap po nitong uwi sa Pilipinas na pangsahog po sa mga ulam. Yan. Ang mushroom po, siyempre pag inuwi po natin ng bahay, mas makikita pa po natin yung mga extrang dumi. Kaya double cleaning po sa bahay. At least, hindi na po yung mas maraming dumi kasi nilinis na po natin sa gubat, di ba?
Ganda po. Ito po yung white na variety po. Ang penny bun. Ayoko pong masyadong balatan kasi hindi rin po madaling makakuha dito ng penny bun kasi syempre meron po mga secret places. Ano po talaga dito eh. Kailangan sekreto. Pero iba po nakakita na rin po ng iba eh. Pero pinagkahanan po natin ito, lagi pong marami sa lugar po na yun. Yan, kailangan po malinis na malinis. Siyempre pagkain po ito. Imagine po, di ba? Dahil sobrang naglinis ng paligid nila. Makakuha kayong kantong kasarap ng mushroom. Naku, sa Italia po, mahal po ito. Sa mga Mediterranean countries. Pag ito po ay in-import po nila. O in-export. Sa ibang bansa. Napakamahal po. Ang tip ko lang po kapag maghihiwa po ng mushroom, ako po kasi naglalagay ng paper towel. Bakit po? Kung gagamit po kayo ng wooden o plastic, kasi may mga residue po dyan. Minsan pag hindi nyo nahugasan mabuti, syempre baka mag-create po yun ng mold. Kaya yun din po iiwasan po natin. Panatilihin po natin yung kaayusan, hindi po yung kabatugan. Ito po unahin po natin, my favorite. Tanggalin po muna natin itong tangkay. Ang ganda po. No? Grabe. At ibahin po natin ang dahan-dahan itong tangkay. Gusto po kasi malinis na malinis eh. Siyempre kung sakaling ibebenta ko po sa Pilipinas, di ba? Kailangan maayos, malinis. Nakikita nyo po paano piniprepare. Slice na po natin. Kailangan po dito talagang matalim. Wow! So parang linis itong kabuti natin. Hindi po ako makapagluto ngayon ng mushroom. Dahil ginabi na po ako. Sobrang excited. Yan. Ilaro ko na po ito sa dehydrator. Siyempre hindi muna. Ito pang isa. Pag ganito po, kasi pong iba ginagawa, hinihiwa na pag ganyan. Pag dinray, sobrang pong liit. Ang ginagawa ko po ganito. Yan. Para medyo flat. Ganda po, malinis. Ano? Yung butas-butas lang po, hindi po uod po yun. Minsan, pag sobrang lamig. Minsan mga insekto, umalis po dyan. Ganda po, di ba? Para pong karne ng baboy. Ano? Ito po yung taba. Ito yung may laman sa gilid. At ito yung pinakalaman. Ito po, hindi po lasang mushroom talaga. Lasang mild po na karne. Hindi ko lang po alam, basta karne. Parang chicken na konting lasa. Hindi po baboy eh. Parang chicken gano'n. Ito po. Yan. Diretso po natin to. Ganyan po ginagawa. Hindi po dire-diretso. Alternate para hindi po kayo mahihirapan kung yung kutsilyo nyo. Hindi naman pag ganun kahaba. Para pag nilagay nyo po ito sa dehydrator. Diba? Mas maganda po yung resulta. Hindi po yung masyadong maninipis na maliit na pahaba. Ito po, palapad. Kaya pag na-dry po ninyo, ganda resulta. Ulam po sa labas. Pakasarap po pag mas lako po. Pag umuulan pong ganyan, sorry po natatawa ko dahil ang pumapasok po kasi sa isip ko, maraming mushroom. Maraming tutubong mushroom. Ayan, ganda po na nakuha natin. Yan, lagay na po natin sa dehydrator. Okay lang naman po itong magsiksikan kasi umuurong naman po ito pang na-dry. Ang kagandahan po sa dehydrator, hindi po naluluto yung mushroom na talagang, di ba sa ilalim ng araw na parang lutong-luto. Ito, hindi po. Nadadry po talaga, tatanggal yung liquid. Kaya po dehydrator. Yung po ibig sabihin dehydrator, tinatanggal po yung liquid sakto para ma-dry. Yan, ganda po. At ito po, dahil ito po yung nasa ilalim, yung init manggagaling sa ilalim. So, ganyan po para mas madaling mag-evaporate po yung liquid at mas mabilis ma-dry. O, diba? Isang mushroom pa lang po yung nalalagay natin. Puno na ito isang layer.
ang isa sa pinakamahirap din po linisin, ito pong malaking mushroom. Halos di na po magkasya sa screen. Lagyan po natin ng konti. Ayan. Siyempre pipiliin ko, ayoko pong itapon to. Tapos medyo ang penny ba ang laki pa. Ito po yung kanina ng mukha kong si Raulo na parang tumama sa loto eh. Parang pong tinapay, di ba? Parang sarap pagdating lagyan ng butter. Parang pong naglalagay ako ng egg wash. Para maging makinta po yung tinapay. Ayan. Ito po medyo old. So, lagyan natin dito sa ating. So, medyo sticky po itong other side. So, ito po yung lalagay ko. Tingnan po natin. Tingnan po natin kung maraming uod. Wow! Napakaganda po ng resulta. Medyo ano lang po siya, watery, pero wala po siyang uod. So, ito po, pag malaki, pwede nyo pong hiwain ng pa-slice na ganito para mas makita po ninyo. Oh, yan, ganda po. Walang uod. Okay lang po kasi malalaki ito, kaya pwede isa. Pero pag maliliit, wag pong ganito. Kung gagawin po rin po kayo sa, maghiwa din po kayo ng oyster mushroom. Ganito rin po gawin po ninyo kung malalaki. May uod. Yung nakikita nyo po gumagalaw. Yung tatanggalin ko po yung part na yun. Messing ko pong mabuti. So kapag ganda po ayoko pong mag-grease, tatanggalin ko po ito. Kasi makikita ko po kung may uod. Ayan, wala. Ilalagay na ko po sa dehydrator. Kasi baka mamaya may uod. So mas maganda na lang yung sigurado. Makikita ko po, di ba? Yan. Okay lang pong manipis. Yan. Para ma-maximize ko yung space ng dehydrator. Diretso ko na po ito. At ito pong malaking parte po na to na hindi pa po natin na-slice kasi may nakita po tayong uod. Mas madali po hiwain. Lalo na pag nasa loob ng bahay. Ito po yung maganda pag may sangkalan. O, di ba? Ito po malinis. Ito, yung mga uod, tanggalin na po natin. At ito, pwede na po natin slice ng kakasya po, kakasya po sa ating dehydrator. O, diba? Tanggal lang atong papel. Bullshit. Pasang na lang yun. Dami kong kaarte yun. Visable naman po yun eh. Para po hindi makawas sa sangkala. Pero syempre, may pasensya naman pong maghugas. Ito, maganda po ito isa na ito. Ay, may uod yung ilalim. Yung iba po sa ibang bansa, kahit po may uod, nililinis po nila. Kasi pag nilagay po nila sa dehydrator, lumalabas po yung uod na pupunta sa ilalim ng dehydrator na mamatay. So, madali pong linis. Pero mas maganda po yun, diba? Pagbibenta nyo, magandang tingnan, malinis.
Ayan po mga kabayan, o diba? Ito po mga dehydrator po. Nagtatrabaho po ako sa shop as cashier. Seller cashier. Nakuha ko po ito ng napakamura kasi discounted pa po sa magtatrabaho. At ito po yung ating mga dried mushroom. So, ito po yung takot ng ating dehydrator at ilalagay ko na po ito sa maximum at bukas tuyo na po yan. Discard lang po, di ba? At meron na akong pang-ulam sa mga darating na taglamig. Medyo yata makapali isang mushroom na, di ba, ako lilitan ko na lang po. Paano po, maraming salamat na lang po sa inyo. Oras na nila sa Pinilakalakbay. Basta positive vibes, good vibes. God bless. God po lagi magandang araw.